Democracy. Rotation dapat. Now is the time for Bicolano to be president. Maybe tomorrow from the southwestern part of Mindanao, which would be Zamboanga towards Ito ani Duterte ang demokrasya kaya't dapat anya hindi ito mawala sa intensyon na isinusulong na charter change. Because this is what a democracy. Do not tinker with the cyclic movement of a democratic state. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Huwag hayaang manipulahin ng kasalukuyang administrasyon ang isinusulong na charter change, Chacha, dahil sa sariling ambisyon nito. Yan ang muling panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong ibabalita ni Angel Pastor. Matapos ang hakbang ng maisog prayer rally sa Cebu City noong linggo, isang press conference naman ang sinagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City nitong Martes kaugnay sa usapin ng pagbabago ng saligang batas. Muli iginiit ng dating Pangulo na hindi dapat mangyaring baguhin ang saligang batas na ang makikinabang lang ay ang mga nakaupo ngayon sa administrasyon. Wala ba na kung problema sa... But it must be purely motivated to improve the interests of government and country. It will never be used to promote the ambition or ambitions of Congress or by anybody else, even by the Supreme Court. But besides, if meron man, it should not apply to them who made the changes modification. It should be, I said, progressive. It should apply to future elected or appointed people. Para walang... Not even to the next president? Not even to the next president. Patutsada naman ang dating Pangulo na kung ano ang nakasaad sa konstitusyon kaugnay sa tagal ng panunungkulan ng Pangulo ay hindi na dapat ito baguhin. Dapat anya mayroong panahon na ang mga susunod na Pangulo ay manggagaling din mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. This is the democracy. Rotation dapat. Now is the time for Bicolano to be president. Maybe tomorrow from the southwestern part of Mindanao, which would be Zamboanga towards Pulo. I would even relish an Ifugao president. Turno-turno tayo, wag natin suluhin. Ito ani Duterte ang demokrasya kaya't dapat anya hindi ito mawala sa intensyon na isinusulong na charter change. Live on our time. Kung saan tayo dinatngan ng swerte natin sa buhay, ng konstitusyon, and your destiny, nandyan lang tayo. Because this is what a democracy. Do not tinker with the cyclic movement of a democratic state. Do not introduce something which is foreign or not aligned with the original intentions of those who made the charter. Sundin lang natin yung the intention. Giit pa ni Duterte kung maari lang din ay dapat mag-resign na ang mga government official ilang buwan bago matapos ang kanilang termino upang maiwasan ang paggamit ng pera ng taong bayan sa kanilang kampanya sa eleksyon. Mahirap yan is, when you are the incumbent, dapat nga sa lahat local officials. Alam mo kasi, you should be allowed to resign
6 months before, precisely to deter you from using the resources of government to fund your candidacy. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Ayan, attorney, anong komento mo dito sa pahayag ng Pangulong hinggil sa Chacha? Well, malinaw naman po ang sinabi ng Presidente. No? Bagamat siya ay well-behaved ngayon sa Cebu. Sinabi niya, ang paninindigan niya, kahit anong pagbabago sa saligang batas, dapat hindi papabor sa mga nakaupo. Kasama na dyan ang ating PBBM. No? So malinaw pa rin siya. No? Sige, mag-amendment kayo ng Constitution dyan, pero hindi dapat makinabang na personal para sa mas mahabang termino ang mga nakaluklok ngayon sa pwesto. Pero partner, pag-usapan natin, bakit nga ba in best behavior ang ating PBBM? At ewan ko ba, para tuloy akong naging bad cop, siya good cop. Ako yung, ang dami-dami ko sinasabi doon, ako yung hot na hot, no? Samantalang ang Presidente, abay, well-behave ang kanyang mga sinasabi. Well, dalawang bagay po yan. Unang-una, talagang sinabi naman po ni Mayor Mike Rama bilang aming host na dapat nakatutok lang tayo sa bribery initiative. Huwag tayong lalabas doon dahil yan naman ang pinagkasunduan natin na tututulan lang natin yung makaskandalong bribery initiative na ginagamit ang kaban ng taong bayan para mamili ng lagda at para yung ginagamit natin yung mga ayuda para linlangin ang mga taong bayan na pumirma dyan sa PI na yan. No? Pero pangalawa po, pansinin nyo kasi, tao naman kasi itong si PRRT. Kapag inaatake si BP Sara, nagre-react siya. Unang-una, tignan nyo ha, yung tinanggalan siya ng confidential funds at sinubukan pang magkaroon ng impeachment, doon nagsalita ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Gikan sa Masa, sa kanyang programa dito sa SMNI, na Congress is the most corrupt institution in the whole country. Matapos yan, nagsalita rin siya sa Davao. Pero ano naman ang issue doon? Abay, ang issue doon ay yung papapasukin na mga ICC investigators at dinadawit pa ang Inday Sara para doon sa kaso na kung ano man ang kaso na gusto nila isang paki PRRD, natural. Si PRRD, kung siya lang, tanggap na niya yon. Sabi nga niya, 80 anyos na ako, okay na ako. Paano naman si BP Sara, 45 years old lamang, okay na ba rin ba si Inday Sara na makulong? Siyempre hindi. Kaya mainit ang dugo ni Presidente doon sa prayer vigil rally sa Davao. Ngayon, wala naman siya nakikitang banta kay Inday Sara. Kaya cool din, kalma lang, okay, ang ating Presidente. Bukod pa doon sa pakiusap ni Mike Rama na sana wag lalabas sa PI. Kayo, mga partners, lumabas ba ako sa issue ng PI? Tingin ko hindi naman, di ba? Dahil ang konteksto ko naman, nung araw na yon, ika-25 ng Pebrero, abay talaga namang ginugunita natin yung people power na yan naman po ay naging kasagutan ng taong bayan dahil nga doon sa pagnanais ng dating diktador na manatila sa posisyon at siya nga po ay nagtagumpay dahil mahigit 20 anyos siyang nakaupo sa pwesto. Ako nga po buong kabataan ko siya na lang ang kilala kong presidente. Kailan lang ba yan natanggal? 1986. Graduate na ako ng college noon. Mantakin nyo, mula nung ako'y nagkaisip hanggang ako'y mag-graduate sa college, isa lang ang nakilala kong presidente. Di ba? Si Senior. Pero gayon pa man, bagamat tayo talaga ay aktivista, talagang pinanindigan natin ang karapatan ng pantao, nung kumandidato naman si Bongbong Marcos at siyang piniling kapartner ng ating leader na si Sara Duterte, abay ang sinabi natin, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Dahil baka naman itong pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila para maglingkod ay gagamitin para nga malinis ang pangalan ng kanyang pamilya na inaasahan din ni Super Ate to the President na si Senator Amy Marcos. Whether or not ito ay magkakaroon ng katuparan, meron pa pong 4 na taon. Pero tingnan po natin, dahil sa nakalipas sa 2 taon, marami nga pong mga pangako na naisulat sa ere at siyempre po, merong mga pananaw na parang hindi nga in charge ang ating presidente at mukhang meron pang ibang mga taong nasusunod sa mga sensitibong mga bagay-bagay gaya nga nitong bribery initiative na ito na hanggang ngayon po ay hindi pinatitigil ng presidente. Yung kanyang sinasabi ngayon na bumalentong siya matapos niyang sabihin noong 2023 na hindi niya kinakailangan ng charter change, ngayon kinakailangan na. Siyempre kung ikaw ay kongresista, baka
ang iisipin mo, abay, suportado ni Presidente, pati yung pamamaraan na pinapatupad para magkaroon ng People's Initiative, yung pamimili ng lagda at saka yung paggagamit ng panlilinlang gamit ang mga ayuda ng programa ng gobyerno. Yung akap na yan, ha? Antayin po natin ang susunod na kabanata dyan dahil talaga ako po, nasyak talaga na napakatapang naman ng mga nasa likod ng akap neto na pati mga senador ay linin lang. At mga partners, grabe ngayon ang tira ng mga tawag dito, ng mga trolls kay Super Ate to the President. Eh kahit anong tira gawin nyo dyan, pinsan lang yung speaker. Siya'y kapatid. Mas matanda pang kapatid. Hindi po nyo yan mabubuwag. Dahil I doubt kung pati ang Presidente susuportahan niya mga paninira sa kanyang Super Ate. No? Magkapatid po yan. Hindi nyo po ma-i-deny yan. Kaya itigil nyo na ang paninira kay Super Ate to the President. Okay?